Jen, wag mong ipahalata na may pilay ka ha. Baka makita ng kalaban mo. Yes sir. So sa next na laban ko, tiniis kong wag ipahalata yung pilay ko sa kalaban. Ang ginawa ko, binilisan kong pumuntos sa kalaban. Natapos sana kaagad yung laban na yon kung hindi lang doon sa isang judge. Yung puntos ko kasi ay binibigay niya doon sa kalaban. Panay sigaw ng mga teammate ko na sa akin dapat yung puntos na mga yon. Hanggang sa nauwi na sa toss coin. Ano sa'yo? Head sir? Okay, sa'yo naman yung tails. Oh yes! Nanalo ako sa toss coin at pasok na ako sa palarong pambansa. Jen, sa'yo talaga yung laro na yon. Kanina ka pa dapat nanalo sa kalaban eh. Nilalagay kasi nung isang judge yung score sa kalaban. Kaya nga napansin ko din kanina, hindi niya nakikita na sa akin yung mga puntos na yon. Di bale, ang importante ay mahalaga, nakapasok tayo sa palarong pambansa. Sinabi nila nagaganapin daw ang palarong pambansa sa Mindanao, Zamboanga City. Nung narinig ko yon, sobra akong na-excite dahil first time ko makapunta sa isang napakalayong lugar. At first time ko din sumakay sa isang barko. Ang babaw ng kaligayahan ng putik. Bago kami pumunta ng Zamboanga ay nagtraining muna kami sa lugar namin ng 2 linggo. At visit! Na-injury na naman ako. Pina-sparring kami ng coach namin sa mga college students na sobrang lalakas. At yung nakasparring ko, natamaan niya yung kamay ko at nadali yung 3 daliri ko. Bobo ko din kasi dahil hindi ako gumamit ng gear sa kamay nung nakisparring ako. Dahil na-injured yung kamay ko, hindi ko masyado mag-grip yung padded stick. Ay, Jen, ginagawa mo! So, pumunta na nga kami sa kampo namin sa Zamboanga City para ituloy ang training. Buti na lang, meron pang oras para kahit paano ay mag-heal lahat ng injury ko sa katawan. Pinapahilot ko sa mga kasama ko yung daliri ng kamay ko dahil talagang masakit siya at hirap ako makagrip ng padded stick. At dumating na nga yung araw ng laban namin sa Nationals. Bago ako lumaban ay may inispray kami sa kamay ko na parang pampamanhid ganon para lang mabawasan yung sakit ng injury ko sa kamay. At ayun na nga, lumaban ako kahit ang dami kong iniinda sa katawan. Naalala ko hindi pa pala komportable yung sapatos na nabili ko. Hays! Yung first round ng laban ay natalo ako dahil naunahan ako ng kalaban. Natatawa pa ako sa kanya dahil nung nagkadikit kami, bigla siyang nag-acting na tinulak ko daw siya. Seriously bro? Oo nga pala, nasa nationals kami. Gagawin lahat ng kalaban para manalo. Nung babawi na sana ako sa second round ay nagkamali ako ng galaw at naunahan na naman ako ng kalaban ko. Nawala ako sa focus at yun na nga, natalo ako sa palarong pambansa. Hey! Hindi ako masyadong nalungkot sa pagkatalo ko dahil ginawa ko naman lahat ng makaya ko sa laban na yon. Tinanggap ko ang pagkatalo ko. Siguro kulang pa ako sa training kaya natalo ako. Nawala kasi ako sa focus nung laban na yon eh. Sorry masen. Pero kahit natalo ako sa palarong pambansa, masaya pa rin ako dahil natupad yung pangarap kong makapaglaro sa nationals. Tsaka yung araw ng graduation namin ay inawardan ako ng school namin. Ang award na yun ay Athlete of the Year. Naks. Sobrang masaya ko dahil nakapagbigay ako ng karangalan sa school namin. At tuwang-tuwa yung mga teachers namin dahil may mga estudyante silang nakapaglaro sa nationals. Ang pagiging atleta ko nung high school ay isa sa mga nagligtas sa kaburingan ko sa school. After ko graduate ay tinatanong ako ng ibang kakilala ko kung mag-varsity daw ba ako sa college. Uy Jen, saan ka magka-college? Mag-varsity ka na dito sa school na to para libre tuition fee mo. Sige, pag-iisipan ko. Pero ang totoo ay hindi ko alam kung anong gusto kong gawin after ko graduate. Hindi ako nag-enroll sa college ng 1 taon tapos nung wala akong magawa, napilitan din lang ako mag-enroll. Pero kung napanood nyo yung pinakauna kong video, sinabi ko doon na nag-drop out ako sa college hanggang sa nakilala ko na tong animation. Siguro kung tinuloy ko mag-varsity sa college, baka wala kayong napapanood na animation ko ngayon. Pero minsan, pag nakakita ako ng mga atleta, namimiss ng katawan ko yung training. Parang gusto ko ulit maramdaman yung pakiramdam ng pagiging isang atleta. Pero wala eh. Hanggang ala-ala na lang. Dahil mas pinili ng puso ko ang pagiging isang animator. Naks. So, yun lang guys, ang kwentong atleta ko. Sana may natutunan kayo sa mga kwento ko. Kaya sa mga elementary high school dyan, kung may gusto kang gawin, ituloy mo na. Sali kayo sa mga iba't ibang competition sa school nyo. Lalo na sa martial arts. Nare-recommend ko yan na salihan nyo dahil malaki ang maitutulong yan sa buhay nyo. Promise. Lalo na sa disiplina. Like, comment, share, and